Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Wala nang gutom at wala nang So mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum est, na ang ibig sabihin
ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So narito muli na naman po kami para magbahagi at magpatunay muli sa inyo na dito sa bansa nating Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna naming humingi ng pasasalamat at gabay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Reyambunansa. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers. At ganun din po, nalubos po kaming nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reyambunansa, na siya po ang ating President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa Royal Family, sa ating mahal na Haring Philemon Ondoc Reyambunansa, no? Maayong gabi. At ganun din po sa 12 tribes, sa lahat ng mga 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2. Walang iba po, ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutong. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutong. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos, hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. At ganun din po sa ating mga kapatid na nandun po sa ibang bansa, na palagi po wala ding tigil sa pagsubaybay po sa atin, na pinangungunahan po ang ating kapatid na nandun po sa UK, doon po sa London. Walang iba po kundi si Reyna Shirley del Rosario. At ganun din po ang isa pa nating kapatid na isang prinsesa na nandun po sa bansang Kuwait. Walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. So magandang gabi dyan po, Reyna at Prinsesa. At ganun din po sa kasamaan po natin dito sa Quirino, na kasalukuyan nandun po sila sa Isabela, no? Doon sa Naggasikan, na pinangungunahan po ang kapatid natin dyan, walang iba,
Haring Ramel Tadya, at si Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, at Reyna Gloria de Leon, at si Reyna Marites Saldivar. Kasama ang ating Prinsipe J.V. Sales, no? At ganun din kay sa ating Reyna dyan, Reyna Los Viminda Gutierrez. At ganun din sa kapatid natin na nasa Malanit Jones, no? Walang iba kundi si Haring Roger Pagumpana. So, magandang gabi dyan, Ari. At ganun din sa kanyang anak na nandun po sa Negros. Walang iba, Haring Reggie Pagumpana. Kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Jel Pagumpana. So, ganun din po na kami din ay nagpapasalamat sa lahat ng mga wala ding tigil o sawa sa pagsubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatumes. Sa programa po ng aming mahal na Haring Filimon Ondok Reambunansa. Kaya sa gabing ito, muli na naman po kaming magbahagi sa ating lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong daigdig. Na amin na naman pong patutunayan sa inyo na itong bansa nating Pilipinas, ito talaga yung pinangakuhan ng Diyos na pagtatayuhan ng kanyang kaharian na hindi tinanggap doon sa bansang Israel. No? Kaya sa gabing ito, kasama ko po ang ating mga kapatid na pinangungunahan po ng aking ina na kung saan dito po sa aming bahay ang aming ginaganapan ng aming pagla-live, no? Walang iba po ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. At kasama po ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. At ganun din po ako ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar, na wala ring tigil sa pagsigaw sa plano ng Diyos sa daigdig, lalong-lalo na aming ibinabalita na ang kaharian ng Diyos ay dito sa bansang Pilipinas. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, maging sa sanglibutan, at binibigyan po natin ng mga patutuo. Hindi lang sa sanglibutan, lahat na ng bansa sa daigdig, no? Sapagkat ito yung plano ng Diyos na magtayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya sa gabing ito, subaybayan po natin ang ating isang ina na siyang magpapatunay o isang reyna na siyang magpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya muli, gagamit na naman po tayo ng blackboard para higit po nating maunawaan at maintindihan yung sukat ng panahon at yung direksyon at kung anong bansa talaga yung tinukoy ayon sa hinula ng Diyos. Kaya sa gabing ito, pakinggan po natin ang aking ina na walang iba, Reyna Merlita Baltasar. So, maraming salamat, Hari. So, mapagpalang oras sa atin lahat, mga kapatid, mula Luzon, Visayas, at Mindanao. So, bago ako magpatuloy, ay nais ko pang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Reambunansa. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers. At ako'y lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa aming mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Reambunansa, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation,
at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riambunanza. Ganon din sa mga 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming direktor dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligotong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos, at sa mga evangelistas, barangay down to puro. So, ngayon, mga kapatid, nandito na naman kami para mag-live dito sa bayan ng Madela, province of Quirino. So, ngayon, ang pag-uusapan natin na ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Na ito po ang aming ibabahagi kada araw ng Miyerkules at araw ng Linggo. Tungkol sa kaharian ng Diyos kung nasaan ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang kaharian. Sapagkat noong nangaral ang ating Panginoon sa bansang Israel, doon na ipangangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit, walang naniniwala doon, walang tumanggap. Kaya inalis ang Panginoon ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ngayon mga kapatid, ito ang aming paulit-ulit na balita sa inyo. Kung sino man ang hindi pa nakarinig kung ano ang ibig sabihin ang hinihiling ng lahat ng mga naghahanap sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya nandito kami para ibahagi ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at binigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon, papatunayan ko sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa pangalawang pagpapatunay o patutuo na mababasa sa banal na kasulatan sa Isaiah 2:4. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa, at sasaway sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Na ayon sa nabasa na tabak, sudsud, sibat at karit. Ito po ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So,
na ang tabak, sudsod, sibat at karik, ito ay ang ibig sabihin ay hindi makidigma ang bansang Pilipinas sa anumang bansa. So, para malaman natin ang ibig sabihin ang nakasulat sa banal na kasulatan, so alalaanin natin sa taong 1935. So, ang tanong, ano ang nakaupo bilang presidente sa taong 1935? So, ang nakaupo sa 1935 bilang presidente ay walang iba kundi si Manuel Quezon. So, si Manuel Quezon ay nagtatag ng batas na Article 1, Section 4. So, ang ibig sabihin, ang Article 1, Section 4 ay hindi makipaglaban ng bansang Pilipinas sa anumang bansa ayon sa hula sa banal na kasulatan. So, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, plus 35 years, dito ay mayroon siyam na presidente na umupo dito sa loob ng 35 years. Kaya kung i-plus natin, ay ang sukat ay 1970. So, ang tanong, sa taong 1970, ano ang nakaupo bilang presidente sa taong 1970? So, walang iba kundi ang ating President Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos. So, si President Ferdinand Marcos ay rinevise niya ang Article 1, Section 4 at ginawa niyang Article 2, Section 3 nang ang ibig sabihin ay hindi laban ay ang bansang Pilipinas ay hindi makipagdigma sa anumang bansa ayon sa hula sa banal na kasulatan. So, plus 2 years, ang sukat ay 1972. So, ang tanong, ano ang naganap dito sa taong 1972? So, si Ferdinand Marcos ay itinatag niya ang martial law noong 1972. Martial law. Para matupad ang nakahula sa banal na kasulatan na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa anumang bansa. So, sa taong 1972 ay pinakumpiska lahat ng mga armas na walang lisensya. So, sapagkat ang bansa nating Pilipinas ay marami na ang masasama. Kaya pinakumpiska lahat ng ating President Ferdinand Marcos ang mga armas na yun na walang lisensya. Kaya noong nakumpiska lahat, ang mga armas na yun ay pinatapon sa gitna ng dagat. So,
Subalit, nakita ang ating First Lady, Ginang Imelda Marcos, na ang armas na yun ay matitibay at makikinang. Kaya, ang ginawa ni Ginang Imelda Marcos ay pinabalik niya lahat ng mga armas na yon sa mga tunawan ng mga bakal para gawing tabak, sunsod, sibat at karit. Na para matupad ang nakasulat sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? Walang iba ang ating bansang Pilipinas. So, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba pa rin ang ating bansang Pilipinas. Dito binigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Dito nakatugma ang lahat na kasulat na patutuo o pagpapatunay sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya kami nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro sapagkat kung hindi siya ang nagbigay sa amin ng ibig sabihin o pagpapatunay kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ito po ang pangalawang pagpapatunay na talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, maraming salamat sa inyong pakikinig o walang sawang magsubaybay sa aming programa ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est. So, maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, at higit sa lahat na ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa, ganon din sa aming Prinsipe, Prince Rocky Y. Reyambunansa at sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotom at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligotom. So maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat. So bibigay ko sa isang kapatid na siya rin ang magpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Walang iba, Haring Gerson del Rosario. So, Hari. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at
Samba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay